Kumusta mga kabuli? So eto na nga mga kabuli, panibagong adventure po na naman tayo, pero wala tayo sa dagat ngayong araw dahil nandito nga tayo sa gubat. At dahil season nga na naman ng mga kabuti na tumutubo nga dito sa gubat, na ang tawag nga dito sa aming probinsya ay uong, kaya naman kumuha nga kami ngayong araw. Napakakapal nga ng damo dito sa aming dinadaanan, kaya naman paulit-ulit nga naming binabanggit dito yung salitang Latin na tinuro sa amin ng aming mga magulang para magtakbuhan daw yung mga ahas. San Pedro, San Pablo, Sarban Ulay, Malayo. San Pedro, San Pablo, Sarban Ulay, Malayo. Ewan ko nga ba kung totoo talaga ito, pero tuwing pumupunta nga kami dito sa gubat, tuwing binabangkit ko nga yung San Pedro, San Pablo, Sarban Ulay, Malayo, ay wala nga akong nakikitang ahas. Wala nga palang pasok sa school ngayong araw itong aking mga pamangkin na si Oreo at si Kanor, kaya naman sumama nga sila sa akin dito sa gubat ngayong araw. Sumama nga sila sa akin dahil gusto nga rin daw nilang matuto kung paanong maghanap ng uong dito sa gubat para may pang-ulam. Ang sabi ko nga sa kanila, madali lang naman ang paghahanap ng uong dito sa gubat. Basta tandaan nyo lang yung lugar kung saan kayo nakakuha ng uong noong nakalipas na taon. Balikan nyo nga lang yung lugar kapag season nga na naman ng pagtubo nitong mga uong, siguradong meron na namang tumubo. Binalikan nga lang pala namin dito itong lugar kung saan nga ako nakakuha ng uong dati, kaya naman jackpot, meron na namang tumubo. Sigurado sa susunod na taon kapag season nga na naman itong mga uong ay mag-uunahan nga kami dito ni Kanor at ni Oreo. Paunahan rin kasi ang pangunguha ng uong dito sa gubat, dapat pagputok pa lang ng liwanag, wala nang mukat-mukat, nandito ka na sa gubat. Hindi ka nga rin kasi nakakasigurado na ikaw nga lang ang may alam kung saan tumutubo itong mga uong, baka alam din ng iba. Hindi nga pala masyadong malakas yung kulog o kumat kagabi, kaya naman kaunti nga lang rin yung tumubong uong ngayong araw dito sa gubat. Mas marami nga palang tumutubo na uong dito sa gubat kapag malaldi-laldis yung kimat noong gabi. Tanghali na nga rin pala nang pumunta nga kami dito sa gubat, kaya naman naunahan na kami, kaya naman kaunti nga lang yung nakuha naming uong. Maraming klase nga rin pala itong mga kabuti na tumutubo nga dito sa gubat, hindi lang nag-iisa. Kaya naman kung hindi ka nga masyadong pamilyar dito sa mga uong na nakakain, mas maiging ipatingin muna yung mga nakuha mong uong sa iba, sa marunong tumingin. Hindi nga kasi lahat ng kabuting tumutubo nga dito sa gubat ay nakakain, yung iba nagtataglay daw ng laso. May nakita nga rin pala kami ditong mga maliliit na kabuti na tumutubo nga sa tuyong sanga ng punong kahoy, hindi namin yan kinakain. Mga 5 spot na nga rin pala yung pinuntahan nga namin dito kung saan nga ako nakakuha ng uong dati, pero doon nga lang kami nakakuha sa isang spot. Eto na nga bang sinasabi ko, na unahan nga kami dahil tanghali na nga rin kaming pumunta dito sa gubat. Kaya naman ng never toads na nga wala na talaga kaming makitang uong, bago nga kami umuwi ay kumuha na nga rin kami dito ng parya-barang. Parya-barang ang tawag nga namin dito sa ganitong klaseng ampalaya dito sa Bulinaw, Pangasinan, na ang sabi sa Tagalog ay ampalayang ligaw. Napakarami nga naman talaga nitong ampalayang ligaw dito sa probinsya na tumutubo nga dito sa gubat kung saan-saan. Kaunti nga lang pala yung kinuha ko ditong ampalayang ligaw dahil kaunti nga lang rin naman yung nakuha naming uong. Pagkatapos nga namin kumuha ng ampalayang ligaw ay umuwi na nga rin kami sa bahay. Pagkarating nga namin dito sa bahay, nagpatulong na nga ako dito kay Commander para malinisan itong mga uong para agad na ring mailuto. Habang nililinisan nga ni Commander itong mga uong ay nagpainit na nga ako dito ng tubig ng aming pangdadalnak dito sa mga uong. Kailangan din kasing ibabad sa mainit na tubig o dalnakan itong mga uong bago lutuin para siguradong malinis. Hinimay-himay na nga rin pala dito ni Commander itong mga uong pagkatapos niyang malinisan. At nang mainit na nga rin dito itong pinainit kong tubig ay dinalnakan na nga namin o binabad sa mainit na tubig itong mga uong. Habang binababad pa nga namin sa mainit na tubig itong mga uong ay nagsaing na nga rin muna dito si Commander para mamaya kapag naluto yung gulay, idiluto na rin yung kanin. Pagkatapos ko ang mahimay-himay dito yung dahon ng ampalaya, isinalang ko na nga dito itong aming dish cooker na dati naming rice cooker. At nang kumulo na nga rin pala dito yung tubig ay naglagay na nga rin ako dito ng kaunting buggo. Pagkatapos ko nga maglagay ng buggoong ay nilagay ko na nga rin itong mga uong. Naglagay na nga rin pala ako dito ng kaunting magic samit pampalasa, pagkatapos nilagay ko na nga itong dahon ng ampalaya. Madali at saglitan lang naman itong maluto, at nang maluto na nga rin ito ay agad na nga rin kami ditong kumain. Gusto ko nga lang ulit magpasalamat sa inyo mga kabuli dahil sinubaybayan nyo na naman itong aking maikling video hanggang dito sa dulo. At kung isa ka nga sa nakapanood nitong aking video, mag-comment ka naman dyan sa comment section kung naranasan mo na rin bang kumuha ng uong sa gubat. At sana naman mga kabuli, kung nagustuhan nyo nga itong aking video, sana naman wag nyong kalimutang i-like at i-share. Hanggang dito na lang po, kita-kits na lang po ulit tayo next upload. Por Diyos.